Hello guys! So this is our second day in Cebu and sarap talagang gumising kapag buffet ang breakfast. Magpapakabusog kami ngayon dahil ang agenda namin ay pupunta kami sa Newtown Beach Resort. Magsiswimming kami doon the whole day kaya kailangan ng energy. Pero meron din namang buffet lunch na kasama sa aming day fast na i-avail. Satisfied ako sa breakfast ng Toyoku Inn. Pati yung mother ko ay sarap na sarap siya. Everyday ay iba-ibang pagkain yung mga sineserve nila. Mas bet ko yun ngayon kasi dahil sa fried chicken na nagulat ako sa lasa kasi sobrang juicy niya talaga. At yung tinolang manok, the best talaga. Toyoko ino asagohan ni Mansoku shitemasu. Korekara beach resort ni mukaimasu. Nag-grab na lang kami papunta doon sa Newtown Beach Resort at itong dalawang kasama kong diabetes ay maraming nakain kaya pareho silang inaantok. Hay nako, kahirap talaga ng mga maintenance. Kung hindi lang ganito yung mga kasama ko ay sigurado nandun na ako sa Bantayan Island. Island. Kami sa Newport and Newtown, Mactan. Ay si Mother, sabi niya kanina malamig, kaya may initan siya ngayon. Kaya maliligo siya, naka-swimsuit na siya. Ready na siya, ni-ready ko na siya para wala nang reklamo. Apat kami at isa ang senior, kaya ang binayaran ko ay 5,000 pesos. May kasama ng buffet yon guys. So hindi nila ina-allowed yung mga outside food kaya wag kayong magdadala dahil meron naman sa loob at sulit na sulit din yung buffet nila kaya okay na rin. So halika, pumasok na tayo. Sobrang ganda guys ng lugar na to. Sulit na sulit yung ibabayad nyo. And actually kapag dito kayo nag-stay sa mga condo or hotel na malapit sa resort na ito ay libre na yata yung entrance nyo. Hindi kami nakapag-stay doon kasi fully book yung Savoy Hotel. May mga cottage siya ganito. Kailangan pala mas maaga tayo, no? Para mas mga... Pero baka pauwi na yung iba. Ayan do, for the picture taking. Kati-kating doon magpa-event. Kono Beach Resort no Nuryojo wa yoninde 15000 peso ni narimashita. Dito yung napili namin na cottage. Maghihiga-higa muna kami dito, duyan habang nagpi-picture taking. Ayan, at aahitin na ng aking pamangkin ang kanyang sumpa na lumalabas. Masasarap ang tulog mo dito, Mother. Bari mo na yung... Super feeling so blue. I know you love me as long as you want me. Wow. And then someday for somebody new. Ayos. Wow. Ama-chan, what a life. What a life. Ito ang totoo kong baby. Your heart. Shigoto no tsukare to stress wa koko de hasan shite honto ni relaxo shite mas. Now, bari mo na yung sapatos mo. Kariya to, ano mo, iyan mo nga yan, oh. Doon upo. Ay nako, medyo alagain na talaga si mother. Mabuti na lang at marami siyang mababait na apo at Naiinit anak. na pala eh. Time na namin. Eat all you can yun. Ang binayaran namin dito ay 5,000 pesos. May kasama ng buffet lunch. Start ng 6 a.m. hanggang 10 p.m. Sobrang may enjoy nyo talaga ang picture taking dito. Instagrammable everywhere and nami-maintain talaga nila yung cleanliness at yung ganda ng place. Hindi lang masyadong maganda yung dagat dito kasi mabato ang gilid ng beach. Pero madaming magandang white beach dito. Yun nga lang, magbabiyahe pa kayo ng 2 to 3 hours. This is our lunch buffet. Mostly mga grilled siya. Grilled chicken and pork. At sobrang satisfied din naman kami kasi masarap din. Medyo na late nga lang kami dyan kaya medyo parang tumigas na ng konti yung mga karne. Pero thumbs up pa rin kasi sobrang nabusog kami.
Dahil habagat season ngayon ay malalakas ang alon at malakas ang hangin. Pero hindi pa rin nagpatinag ang aking pamangkin at ayun, nag-enjoy pa rin siya ng pagsiswimming. Pero kaming dalawa ni mother ay medyo natatakot kami kasi hindi ako marunong lumangoy. Kaya andito lang kami, by the beach lang kami. Nag-enjoy kami ng swimming sa pool. Then after that, umuwi na kami at for dinner ay parang nasawa kami sa mga pagkain na mga meat na kinain namin sa buffet. Kaya napag-isipan na namin na bumili na lang ng bread talk at ang favorite na Jollibee. Yun ang kinain namin for Ito na naman tayo. dinner. Ayan. Last breakfast Talia. Last day in Thailand. O, sino ka naman dyan, mother? O, sosyal na sosyal. Bagay na bagay ang kanyang damit na binili ko sa kanya. Ayun, o. Isang hi naman dyan. Sabi mo hi. Hi! Ay. Ama siya. Natutuwa ako at nag-i-improve na ang kalagayan ni mother. Nung una ko siyang nakita ay sobrang napakapayat at dry na dry ang kanyang skin at super haggard. Pero ngayon ay mukhang sumisigla na siya. Ito ang pinapakain ko sa kanya, less carb at more proteins and vegetable para magkalaman ang kanyang katawan. Iro-iro, kawatero kara Indian ay. Nadia, pagpakabusog ka, last breakfast here. Improve man mother. Ayun, naka-diet ka. Pero ang dami ko pa rin kinuha sa'yo. Para malakas ka sa paglakad sa airport mamaya. Ay, uuwi na! Uwi na si Hama-chan. Reception. Yan. Uuwi na si mother ng masigla. Siya ay haba na ang buhay. Nakapag-relax na siya. Enjoy na enjoy ka ba? Nagduyang ka kahapon. Ang kondisyon ni mother ngayon ay parang isang glass na kapag hindi mo inalaga ang mabuti sa isang iglap ay pwedeng mabasag at mawala sa'yo. Kaya kailangan ay ingatan at tingnan mabuti. Huwag na natin bigyan ng stress. Sabi nga ay handle with care dahil sobrang fragile. Sakay na kami ng shuttle bus. Naghihintay na lang kami. 9:11 a.m. ang aming flight going to Clark at 1 p.m. kami mag-arrive doon. So, see you! Masaya ko at pakiramdam ko ay maisasalba ko ang buhay ni mother. Sisiguraduhin ko na magiging mabuti yung kalagayan niya pag alis ko at mabibigay sa kanya yung tamang nutrisyon at pag-aalaga na kailangan niya. Iba talaga yung pag-aalaga ng mga anak na talagang concerned sa kanya at gustong humaba ang kanyang buhay. Kaya mapasalamat ka mother at meron kang mababait, supportive at willing na magsakripisyo na anak ng mga babae. Sobrang na-amaze ako sa ganda ng Mount Arayat at sa kulay green na kabukiran. Hello, Sisi. Welcome mo kami dito sa iyong lugar. Welcome to Clark. Grabe yung mga pagmamodel niyan. Ito ang Clark. Grabe. Clark. Habang nasa taas kami ng plan, pinatatanggal ko na yung mga ulap. Sabi ko, parating na ako. Sa Cebu kasi sobrang maaraw. Ano? Napaka-araw sa Cebu. Hindi kami inulan doon kaya sabi ko, wag mo kami susundan. Sabi ko sa'yo, wag mo na iniisip ang mga ibang mga bagay. Ang isipin mo lang yung ipin mo tsaka yung gamot mo. Ayos na yun. Basta't may ipin ka at may gamot ka, ayos na. Ano ba pa? Thank God at bumalik na ang sigla ni mother at makaka-arrive na rin kami sa province ng Save. Mga 2.5 hours pa yung biyahe from Clark to Nueva Ecija. Pagdating namin sa province ay nag-stay lang kami ng one night sa bahay ng mother ko at chinek ko lang yung aking lupa sa likod kasi binabalak namin kung magpapatayo kami ng vacation house dito or masasatisfied na kami na pag nagbabakasyon kami dito ay magre-rent na lang kami ng Airbnbs or hotels. Kasi sa panahon ngayon nakakaawa yung bahay kapag sobrang ganda at
hindi mo naman mai-enjoy, iiwanan mo lang. Ako kasi yung tipo ng tao na maiinipin din at pagka vacation ay iniisip ko na maganda yung mga lugar na pupuntahan namin at paiba-iba ng lugar. So pag nagpatayo ka ng vacation house as in nandun ka lang din, baka hindi mo lang din masyadong ma-enjoy. Kaya kailangan pag-isipang mabuti dahil malaking pera din naman ang magagastos doon. Pero for sure ay magpapatayo ako ng sarili kong vacation house kahit maliit lang. Itadakimasu. Kainan na ng lasagna. Lasagna. Yung pizza. Late pa yung pizza. Tama dyan. Lasagna. Tama dyan, lasagna. Itadakimasu. After namin mag-lunch ay nagbahatid na kami dito sa Windham Hotel. Hindi kasi ako masyadong nakatulog ng maayos sa bahay ng nanay ko. Ewan ko ba, parang hindi na ako sanay, kaya naisipan na lang namin na mura lang naman na mag-rent ng mga hotels dito, kaya vacation naman namin to, kaya bigyan namin ng kapayapaan ng sarili namin na mag-enjoy naman kami, kaya mag-hotel na lang kami. Minsan kasi kailangan talagang bigyan din natin ng atensyon yung sarili natin. Alamin natin kung saan tayo magre-relax. Sa totoo lang, ako yung tipo ng tao na sobrang introvert, na kapag ka ako ay lumabas sa maraming tao, ibig sabihin ay importante sa akin yung mga yon. Kasi ewan ko ba, yung social batteries ko ay mabilis na nauubos. Kaya isa talagang effort sa akin yung pakipagsalamuha sa maraming tao. Kasi sa work ko din sa Japan, sa schools, ay sobrang dami ko nang na-encounter na bata almost every day. Kaya gusto ko din talaga ng tahimik na lugar. Kaya naman, isang magandang chance na sa akin na nakasama ko yung mother ko ng almost 4 days na kami lang talaga. Sobrang saya ko nung araw na yon. Kaya this time, nung umuwi kami sa province ay para sa amin naman dalawa ni Habi. Bonding moment naman namin dalawa at time na rin para ipamper yung mga sarili-sarili namin. Sa mahigit 10 years ko sa Japan ay nasanay na rin talaga ako sa tahimik na lugar. Kasi pag introvert ka ay masasanay ka sa Japan. Pero kapag extrovert ka at sanay ka sa masyadong maraming tao, ay nako, hindi ka talaga makakatagal sa Japan. At ayan, buti na lang umulan din. Sa wakas ay makakapag-enjoy rin ako sa paliligo sa ulan. Thank you, Windham. We enjoyed our stay here. Sobrang saya. Nag-enjoy kami sa swimming and sa food. Sobrang sarap. Habi, Kara, punta kami sa SM Mall para magpa-facial and body massage. Babalik kami dito. Ramen. Gongshan, rason, halo-halo. Masarap ang halo-halo dito. Halo-halo. May kay tabi tayo, halo-halo. Alam, masyadong tao ngayon kasi Monday. Ayun, doon. Asoko. Ito, yaki ni Kumario. Ato de Ayan, at dito nga namin napiling magpa-facial sa Surgilite. Diamond peel and carbon laser yung pinagawa namin. So, 1,800 pesos each. After that, kumain lang kami ng Filipino food dito. And then, nag-window shopping. Plus, nagpa-massage na rin kami bago umuwi. Tour tayo ng The Quarters by Rosie. Ayan. Meron siya TV, aircon, malambot ng kama. Rep. Sobrang nag-enjoy din kami sa hotel na to kasi bago pa siya, kaya namili kami ng maraming snacks kasi Netflix ready siya. Nag-movie marathon kami ng asawa ko. Tamang chill lang while drinking and kwentuhan to the max. Na-realize namin na maganda rin pala yung ganitong way ng pagbabakasyon. Unlike before na kahit saan kami pumunta ay laging namin silang kasama. Pero at least nagawa naman na namin yun ng maraming beses. Kaya ngayon kami naman. Total ako lang din naman na makakapagpasaya sa sarili ko. Nandito na kami sa Pacific Mall, ang aking tambayan nung ako ay college students. Dito ako madalas nagla-lunch at nagpapalipas ng oras kapag break time namin. So,
So, ayan. Guess. Tingnan mo siya. Tama siyang. Mas ano dito. Parang mas mura dito kaysa sa SM. So, ang agenda namin dito ay magpapa-hair treatment at saka foot spa. Kasi kahapon ang nagawa lang namin ni facial and massage. So after kong magpa-hair treatment at foot spa ay kakain muna kami sa famous na restaurant dito sa NE restaurant. Pero nasasawa na kami sa mga pagkain kaya yung egg caldo lang at mami ang in-order namin. Unti-unti na rin kaming namimili ng pwede naming ipang pasalubong. Pero kasi magte-train lang kami pabalik namin ng Japan kaya inililimit ko na yung mga mabibigat na bagay na madadala ko. So yung asawa ko lang ang namimili para sa mga co-workers niya. Isa kasi sa culture ng Japanese na pag nag-travel ka ay kailangan magbigay ka ng mga souvenirs from the places you visited. So ngayong full charge na kami ng asawa ko ay may energy na naman ako na humarap sa family ko. Kaya ayan, inaya ko sila ng dinner at nag-enjoy kami dyan. So iba talaga ang nagagawa kapag inalagaan mo muna yung sarili mo. Mas makakapagpasaya ka talaga ng ibang tao kapag fully charged ka at masaya ka. Enjoyin mo, mother. Sarap mother, pag marami kang kasama na kumakain. Let's treasure this moment. Kaya yan natin siya sa video. Okay lang ba kayo dyan? Magpakabusog kayo. Celebration natin yan. Ha? Ayos na yun natin matutira. Ang sarap dito, Kay Angel guys. at kay Chris. O, di ba? Hello guys, ngayon naman ay dito kami sa province mag-i-stay. Alam nyo ba, nawala ng kuryente, mga kulang 2 hours din. Ngayon lang nagkaroon, hindi ko na naano, kaya yan. Ngayon lang nasindihan yung aircon. Napakainit guys dito sa Pilipinas pag walang kuryente. Kaya yun ang mahirap dito, hindi stable ang electricity. Sa Japan ay napakadalang lang na wala ng kuryente. Kapag talagang matindi lang ang bagyo, yung disaster. Eh dito ngayon wala namang kaulan-ulan, biglang nawalan. So ayun, that's life. Kasama talaga yun sa buhay dito sa Pilipinas. So nandito kami sa province. Dito muna kami matutulog ngayon. Thank you. Mother, kamusta ka naman? Maayos na yung pakiramdam mo. Kumain ka na. Oo. Pagka oras ng kain, huwag ka nang uuna sa tinapay. Bawal ang unang aga-aga tinapay na agad. Eh, nakakain-kanin eh. Inom lang ng gamot. Naku, hindi ka pa naman umiyaw ng gamot nun. Ayan, nagluluto lang kami dito. Simpleng araw. Yan, gumagawa ako ng buko salad na napakaraming buko. Sobrang dami talagang buko nito, guys. Ate ka! Oh, ayan na nga, tigman mo na nga. Buko lang sa'yo. Oh, sasabi mo. Talagang yummy, yummy. Yummy, yummy. Grabe daw, napakainit dito sa Pilipinas. Grabe. Napakainit, ayan. Umulan pero mainit. Nag-order na lang ako ng ibang pagkain para natali na lang namin dito. Kainin na lang namin dito. Simpleng araw lang naman. Kainan na! Kainan na! Magkakulay ba kayo ng t-shirt ni Hendo? Ang sarap ng malaban, ano? Opo. Favorite mo ba yan, Janice? Kaya dilagin Di mo sinamay anak mo. Hi, Abel. Lagi ka uuwi. Oo, madalas naman ako umuwi. Di ba nung last year, nandito rin ako, magkakasama din tayo. Ay, uuwi ka. Sabi ko nun, di ba uuwi ako ulit ngayon, no? Andito na ako. Yeda, kamusta na dyan? Sa Oo. susunod, kasama ka na. Mag-aral ka mabuti. Arga ka mabuti. Pag-ipunan mo ako ng marami. Liga dito, maraming kakainin na. May lechon Kaya pa nga, sila. may lechon pa. Tsaka yung food salad ko. Ayan, may gawa pa. Kainan na. Salamat. Alam mo gagawa, magda-diet na lang ako pag ubdali ko ng Japan. Alam, dumoble na ibaba ako dito, nagkaroon na ng maleta rin eh. Wala nang magagawa eh. Masarap eh. Sulit po tanin po. Oo, okay na to. Tignan mo na yung salad ko, bebe. Hindi masyadong matamis yan. Tamis, sakto lang. Oo, buko salad yan. Ayan, eh, ngayon naman, lahat naman nga sinamayahan ng masaya namin lang. Oh, kamusta naman ang lasa? Lasang buko. Creamy! Delicious! Creamy ka mo, creamy. Eh si Darwin ilang beses na pumunta sa akin, 2 beses na yun, lagi na pinupunta. Oo nga. Darwin.
So after namin magkainan ay nagkaraoke lang kami nung gabi at sobrang saya namin. Hindi ko na nabidyohan yung mga moment na yon. Sobrang saya at memorable ng vacation namin this year. Halos lahat ng mga tao na gusto naming makita at makasalamuha ay nakasama namin. Kaya thank you!